Okay, Romans 8 verse 13. Ako po ay babasa mula sa ESV. Ito po ang sinasabi. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Let's pray. Lord, pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral in regards to kung paano papatayin ang mga gawa ng laman, Panginoon, ang gawa ng kasalanan sa aming mga katawan. Tulungan niyo po kami na ang bagay na ito ay magkaroon, Panginoon, ng pagkaunawa sa aming mga puso upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng pagpupursige sa aming paglaban, Panginoon, sa kasalanan ng aming mga katawan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na pagtagumpayan ng mga tukso na nasa paligid, nasa aming mga kaisipan, ang laman ng aming puso, Panginoon. Tulungan mo po kami makapaglabanan ng mga bagay na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng Santong Espiritu na kami ay magkaroon ng katagumpayan. Gayon din, Panginoon, sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, na ito, Panginoon, ay bayad na at kami po ay iyong nilinis na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Dalayan ko po na ito ay aming maisabuhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po lamang ang paborit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Yung ating pong topic this morning ay may kinalaman sa tinatawag na mortification of sin. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng mortification? Mortify or to what? To kill. Oh, to kill. So, meron tayong dapat gawin. And that is to kill the sins inside us. Okay? Kung babalikan natin yung binasa natin sa Roma, tama ba yung pinagsasabi ni Pastor? Sabi po kasi ni Paul dito, verse 13, yung pangalawang sentence, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body. Ibig sabihin, kailangan natin talagang ilagay o dalhin sa kamatayan yung mga gawa ng laman. Okay? So, iisa-isahin natin yung parts nung Romans 8:13. So, tingnan natin, no? Una, meron diyang binanggit na but if. Ibig sabihin, there should be a condition. Tama? Kasi, there are those who will not. Tama ba? Kung meron sinabing but if, ibig sabihin, there will somebody lang or some lang na magpuput to death ng sin. Hindi lahat ng tao will do that. Or, another presumption is, marami ang hindi pumapatay sa kasalanan. Yes or no? Kaya binanggit niya yung but if. Hindi ba banggitin yung but if kung ang lahat ng tao ay ginagawa yan? Ibig sabihin, pagiging radikal ang pagpatay sa kasalanan. Hello? Ito ay pagsalungat. Kaya nga gumamit ng word na if. Tama? Saan ba ginagamit yung if? It is on the other side of the statement. Tama ba? Everybody is buying Christmas gift. But if, or, di ba, pag gumamit ka ng but if, ibig sabihin, merong kabaligtaran or contrast na mangyayari. Tama? Yung word na but if. So, ang isang presumption na dapat natin makita dito, maraming tao o karamihan ng tao, hindi ito ginagawa. Yes or no? Yes. Isa pang bagay na dapat natin makita dun sa word na but if, possible na hindi ito madali. Yes or no? Kasi kapag sinabing but if, kung marami ang hindi gumagawa, malamang hindi ito madali. Malamang mahirap yung tinatawag ng mortification of sin. Yes or no? Tama? Okay. Another
dissection na ginawa ko dito sa passage na ito, yung word na by the Spirit. It means that it is not us really who is working, but there is somebody working behind our putting to death the sin in our body. There is somebody who is working at the background or at the backstage. Tama? Mukhang ikaw yung actor. Ikaw yung gumagawa. Pero hindi mo alam, merong script writer. Minsan, yan ang pangit dito sa atin sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, mas sumisikat lagi yung artista. Tama? Hindi na-acknowledge, hindi nabibigyan ng mga acknowledgement yung director, saka yung mga scriptwriters. Sa US, hindi. Kilala yung, kung mapapansin niyo yung mga movies doon, usually, lalo na pag galing sa libro, sumisikat yung mga authors. Sila J.K. Rowling, sila Dan Brown, di ba? Sumisikat yung sino yung mga writers. Tama? Yung mga direktor, sumisikat yung mga direktor doon. Kilala sila Michael Bay, di ba? Sila Spielberg. Alam ko sino yung mga may gawa ng isang bagay. Yung mga artista, sumisikat din sila, pero hindi nakakalimutan yung mga tao behind. Dito sa Pilipinas, hindi. Kilala nyo ba sila Jose Javier Reyes? Hindi. Sila Mario J. De Los Reyes? Hindi rin. Sila Carlo Caparas, kilala nyo? Hindi rin, di ba? Naririnig nyo, di ba? Pero hindi nyo kilala. Si Mars Ravelo, alam nyo lang yung Darna, alam nyo lang yung Captain Barbell, pero sino sila? Hindi yan ganon yung acknowledgement ng mga Pilipino pagdating doon sa mga people behind. Kaya nga, actually, kultura natin yan eh. Mahilig tayo doon sa mga kung sino yung nasa front line. Hindi natin napapansin yung mga nasa likod. Di ba? Sa mga food chain, kailangan kapag nasa cashier ng McDo o ng Jollibee, dapat maganda. Bakit? Di ba pwedeng pangit na sa harapan? Di ba? Tapos hindi ba pwedeng maganda yung nagluluto? Hindi rin, di ba? Kung yun ang expertise niya, maganda nga, bopol naman sa mat. Di ba? Hindi eh. It's not, ang Pilipino kasi mahilig tayo sa beauty. Hindi tayo mahilig dun sa kung ano yung nasa likod nun. Di ba? Kahit sa mga artista pansinin niyo, mas importante sa mga Pilipino yung maganda kaysa sa may talent. Di ba? So, yan yung isa sa mga problems natin dito sa Pilipinas na lagi natin nakikita kung sino lang yung mga nasa harap. Hindi natin nakikita kung ano yung nasa likod. Kahit sa righteousness, madalas ang akala natin tayo yung gumagalaw. Even in our daily life, akala mo you are the one who is faithful. Kaya nga, sa mga churches, mas gusto natin active yung tao. Yun yung sukatan natin. Ang tao, pagka siya active, ay, mataas ang spirituality niyan. Mas malakas kumanta, mas spiritual. Di ba? Mas nakataas ang kamay, mas puspos. Kala nyo lang yun. Di ba? Hindi yon ang sukatan ng tunay na spirituality. In fact, spirituality is not because of our deeds, but because of, sabi ni Paul, by the Spirit. It is the Holy Spirit who is moving behind the scenes to make us holy. Kaya nga lagi ko pinagdidikdikan sa inyo, ano bang role ng Holy Spirit? Ang role ng Holy Spirit is to make you holy, hindi para pasigawin ka, hindi para patumbahin ka, o gumawa ng mga bagay na kakaiba. The role of the Holy Spirit is to make us holy. That's why He is called the Holy Spirit. Tama? Another dissection that I've done dito sa passage nito is yung word na you. Sino ang nakikitang gumagawa? Ibig sabihin, hindi pa pwedeng sabihin natin na
Pastor, ang Holy Spirit naman pala, bakit sa amin ito ay pinapangaral? Bakit sa mga Christians ito ay pinangaral? Ang Holy Spirit naman pala ang gagawa. So bakit kailangan pa itong sabihin sa atin? Di bahala nang gumawa si Holy Spirit, wag na ito i-preach. Wala naman pala kami responsibility dito eh. No, we have the responsibility. If you would remember, nagkaroon tayo ng tinatawag na pagpapalit ng situation ni Jesus sa kayong Christians. Nagkaroon ng imputation of righteousness. Naalala niyo yon? Yung ating kasalanan, binitbit yun ni Jesus, dinala niya yung papunta sa krus nung siya ay namatay. Yung righteousness naman ni Jesus, dinala yon at binitbit papunta sa atin, sa mga mananampalataya, sa mga Christians. Inilagay yon, nagkaroon ng tinatawag na imputation. In-inject, isinaksak sa atin yung kanyang righteousness. Ngayon, yung bang righteousness na yon ay totoong righteousness as in tayo ay wala ng pagkakasala? No. We still walk day by day in obedience to God. That's why the whole Bible has full of reminders that you should walk, you should do, you should act. Kasi kailangan natin gumawa araw-araw ng kabutihan, ng kabanalan sa harapan ng Panginoon. Ngayon, hindi natin pwedeng sabihin that this is a full responsibility of the Holy Spirit because kailangan nating maging obedient before the Lord dahil ito ay inuutos ng Panginoon sa atin. Kaya po yung you dyan, yung you, ikaw, okay? Yung sinabi, but if by the Spirit you put to death, yung word na you, hindi pa pwedeng mawala. Ikaw yung gagawa dahil sa iyo yan dapat makita. The Holy Spirit works behind, pero ikaw yung pinapakilos. Hindi ikaw ang siyang gagawa ng walang kagagawan o walang kapangyarihan o walang tulong. Actually, hindi nga ito tulong lang eh. God will set you up to be holy. Okay? Kung paano yan, mamaya i-elaborate ko sa inyo. God will set you up to be holy. Isi-set up ka ni God, especially by the Holy Spirit, to be holy. Alam niyo ba yun? Na si God ang siyang gagawa kung paano kayo magiging banal. At marirealize niyo yan mamaya habang tayo ay umaandar sa ating preaching. Marirealize niyo yan sa buhay ninyo habang pinapangalan ko ito, tingnan ninyo kung paano kayo dinidevelop ni God para maging banal. Makikita ninyo na, oo nga, siniset up nga ako ni God to be holy. Siya nga ang gumagawa ng paraan kung bakit nawala yung mga dahilan ng aking pagkakasala. Siya nga yung naging dahilan kung bakit ako nawala doon sa lugar na yon na siyang nagdudulot sa akin ng sin. Okay, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga bagay na yan. Another dissection that I want to show you is yung put to death. Paano ito papatayin? Okay? Paano papatayin yung sins of the body? Okay? Anong mga dapat nating gawin to kill, to put to death sins that we have in our bodies? Okay? Next one, 1, 2, 3, 4. Panglimang bagay, panglimang dissection na gusto kong makita nyo, is yung word na the deeds of the body. Sino po ang papatayin? Is it the body? No. It's the deeds. Anong pagkakaiba nun pagka sinabing put to death the body or put to death the deeds of the body? Anong difference nun? Actually, malaki. Ito ang pagkakamali ng maraming reliyon. Because they are putting to death the body, not the deeds of the body. Yes. Kung mapapansin ninyo, that's why they are doing sacrifices. Penitensya. Prayer and fasting. Hindi nyo ba alam na pagpatayan sa body? Nakakala natin, porkit nagsasakripisyo tayo, we can do something before the Lord. It is not, ang ating Diyos ay hindi natutuwa sa pagpapahirap sa katawan. Kanino ba ginagawa yung mga ganun? Kung titingnan nyo lang.
Di ba mga kulto lang yung gumagawa ng mga sacrifices na pagpatay sa body? Di ba merong mga cultic movie na nagpapatay ng virgin, o kaya lalaslas ng para magtumulo yung dugo. Hindi ganun si God. He's not after your physical hardship. Ang kailangan natin patayin is the deeds of the body. Anong gusto niyang patayin natin? Is it our body? No. The sins. The sins. Why? Kung papatayin natin yung sins natin, pupunta tayo dun sa susunod na dissection. Ano yun? You will live. Kasi kung papatayin natin yung body, okay, yung sins of the body, papatayin natin yung mga kasalanan yan sa ating katawan, mayroong sinasabi na magandang idudulot sa atin. Ano yon? We will live. We shall live. Magiging masaya buhay nyo. Tama? Bakit pa tayo nagkakaroon ng problema sa buhay? It is because of sins. Maybe your sin or the sin of other people. Yes or no? Yes. Diba? Bakit nauubos ang pondo ng gobyerno? Dahil may kasalanan. Sino? Yun ang mumurakot. Diba? Ibig sabihin, may kasalanan. Bakit wala kang trabaho? Baka hindi ka nag-aral before. Or baka tamad ka. Ba't ka mahirap? Bakit ka hindi maakain? Okay? Or, baka naman nadaya ka kasi mayroong mas malakas kaysa sayo. So, ibig sabihin, may sin pa din. Maybe not you, but other persons. Ibig sabihin, lahat ng paghihirap sa buhay talaga, technically, is because of sin. Alam niyo ba yun? Bakit nagkakaroon ng mga pagbara sa kanal? Kasalanan yan ng mga puno, pastor, kasi bumabagsak yung mga dahon sa puno. Inaanod ng tubig na pupunta sa kanal. Kasalanan ng puno? Hindi. Kasalanan yan ng tao na nagtatapon ng basura sa kanal. Okay? So, sino may kasalanan? Tao. Bakit nagkakaroon ng kahirapan dito sa Maynila? Sino may kasalanan? Tao pa rin. Bakit? Nagsisiksikan dito sa Maynila eh. Diba? Ang yaman-yaman dun sa probinsya, bakit nagsisiksikan lahat dito? Akala kasi, mas mataas kasi yung rate dito sa Pilipinas, sa Maynila. Kasi doon, provincial rate. So, akala nila mas mataas ang buhay dito dahil mataas ang sahod. Yung late lang naman ang difference. Magkano ba? Parang wala pang 50 pesos ang difference. Tapos dito, uupa, mahal ng bayad, diba? Mahal ng pagkain. Samantala sa probinsya, tanim-tanim ka, buhay ka na. Kami nga, sa Bulacan lang yun. Kada uwi kami, may ampalaya kami. Galing sa mga biyanan ko, may tanim sila eh. Dito, mahal-mahal nun eh. Di ba? Doon, pinipitas lang. Sino magkasalanan? It's always us. It's always the man. There is always responsibility of our sins. Kaya kung ma-eliminate technically ang sin, okay, magiging maganda. Okay? Magiging maganda talaga. Huwag niyong i-assume yung passage na ito yung unang kumunang ano tawag dito. Meron akong waiver na gustong ipakita sa inyo. This is not about salvation. This is about sanctification. Pamumuhay bilang Kristiyano. Yung you will live dyan, hindi yan yung ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Okay? Gusto kong maging malinaw Hindi ito patungkol sa para magkaroon ka ng salvation. Ang kausap dito ni Paul, number 1, kausap niya dyan ay Christian na. Tama? Paano natin papatunayan na Christian na? Yung word na by the Spirit. Kasi only Christians will have the Spirit of God. Tama? Only the Christians will have the Spirit of God. Hindi pa pwede magkaroon ng Spirit ang mga hindi pa mananampalataya. Paano mangyayari yun? Diba? Paano mangyayari na magkakaroon ng Spirit ang hindi pa Christian? So, itong paalalang ito ay binibigay ni Paul sa mga Christians na.
Ibig sabihin, Pastor, we are considered righteous, yet pinapapatay pa rin sa atin ng ating makasalanang mga gawa. Yes. Kasi, ang righteousness natin o justification na binigay sa atin ay positional. Kaya ako nga inuulit-ulit ito rin sa inyo dati, we are saved, but not yet. Paano yun? Positionally, we are saved. Diba? Pag namatay tayo, alam natin, pupunta tayo sa piling ng Panginoon. Alam natin yun. Pero habang nandito tayo sa lupa, we are still subject to sin. That's why we are struggling. That's why nahihirapan tayo. That's why kapag naiinis kayo, madalas kung ano-anong naiisip nyo. That's why kung ano-anong kasalanan pa rin yung pumapasok sa utak natin. That's why may mga cravings pa rin tayo for sins. Tama? Yes. Kaya kailangan pa rin nating i-mortify yung sin. Kasi, this is not about for us to be saved, but this is for us to walk righteously or holy living. Kailangan nating i-mortify. Okay? Ano ang subject dito? Ano ang focus dito? Focus po dito yung ating body. Focus po dito yung deeds ng ating body. At kung paano natin i-mortify o papatayin yung deeds of our body. Hindi ito madali. Alam kong mahirap ito para sa marami. Okay? Bakit natin kailangan ng mortification? Ano ba ang reason? Bakit kailangan nating patayin yung ating mga katawan? O ating kasalanan sa ating mga katawan? Ano ba meron yung ating body? Very good. Dahil yung ating body ay corrupt. Apektado tayo ng kasalanan na pumasok sa katawan simula nung nagkasala si Adan. Simula nung nagkasala si Eva at si Adan, ang sin ay dala-dala na sa lahat ng tao. Okay? Yung sin na tinutukoy ko is not just the act of sin, but even the power of sin. Kasi pwede nyo sabihin, Pastor, ang bata, walang kasalanan yan. Wala lang siyang kasalanang pangginagawa. Yung sanggol. Halimbawa, sinilang yung baby, no? Wala pa siyang act of sin. But, the sin itself, quote-unquote, the power, the influence, and the sin is already in that baby. Nandun na yun. Kaya nga, may babing namamatay. Kasi kung walang sin ang isang bata, hindi siya dapat mamatay. Bakit? Ano ang cause ng death? Sin. Ang isang tao kung walang sin, hindi mamamatay yan. Kaso namamatay eh. Minsan nga, fetus pa lang namamatay na eh. Ibig sabihin, once na nagkaroon na ng life, the power, the influence of sin is already there. Even though, hindi pa siya lumalabas sa mundong ibabaw. Even though, wala pa siyang act of sin, sin is already in that person. Kaya nga nagkakaroon ng pagkamatay. Unang proof yon. Pangalawang proof, kahit hindi nyo turuan ang batang magkakasala yan. Meron ba sa inyo nagturo, "Uy anak, magsinungaling ka ha? Huwag mo sasabihin sa naniningil ng kuryente na nandito ako." Although minsan, di ba? Tinuturuan pa natin minsan yung mga bata na magkasala. Pero hindi nyo naman talaga kailangan turuan kusa yan magkakasala. Di ba? Pansinin nyo na lang. Yung isang bata, sanggol, pag umiyak yan, anong gagawin? Pag nagutom yan, anong gagawin? Iiyak.
Kahit sabihin mong, nak, sandali lang, hintay ka muna, ano gagawin? Iyak pa rin. It is a sign of depravity. It is a sign na hanggat hindi mo binibigay yung gusto ko, hindi ako titigil. Hindi niyo ba napansin yun? Lalo na yung sinasabi natin sa gabi, minsan yung bata ay wisyo. Yung hindi nyo maintindihan kung ano yung gusto, pinadede nyo na, hinele nyo na. Di ba? Nagmumukha ka kayong ewan eh. Di ba? Pagka may sanggol kayo sa bahay, nagmumukha kayong ewan. Napanood nyo na yung kalimutan yung movie na yun eh. Baby Talk yata ang title. Yung baby, nag-iisip siya na parang isip matanda, tapos binibigyan ng script yung mga bata. Yung mga magulang, saka yung mga parents na nakakita dun sa mga bata, pinagtatawanan ng bata. Halimbawa, kuchiko. Di ba, nilalaro natin yung mga baby, tuwan-tuwa tayo, nilalaro natin sila. Tapos natutuwa tayo kasi natutuwa sila, ngumingiti sila. Yung movie, pinapakita niya yung side ng baby. Sabi nung dialogue ng baby, ay nako, mukha silang Kasi habang nilalaro natin yung mga baby, nagmumukha tayong mga katawa-tawa. Tama? Akala natin natutuwa sila, hindi natin alam pinagtatawanan pala tayo. Kasi habang nilalaro natin sila, nagmumukha tayong katawa-tawa. Di ba kapag namimerwish yung bata, kahit anong gawin ninyo, ayaw pa rin? Di ba? May mga ganong times, naranasan nyo yun sa mga anak, yung mga nagkaroon na ng baby, naranasan nyo yun? Yung nagkaroon ng mga baby sa bahay na inaalagaan, naranasan nyo yun? Na kahit na anong hele, kahit na anong kanta, nakanta nyo na lahat, dinala nyo na sa labas, pinahanginan nyo na, kung ano na pinakita nyo, wala pa rin. It is a sign of depravity. It is a sign na ipipilit niya kung anong gusto niya. At walang makakapigil doon. Kaya nga habang lumalaki, inuunti-unti natin silang i-train. Diba? Kaya natututo tayo ng pag sinabi kong wag, natututo na tayong magkaroon ng disiplina, tinuturuan na natin sila unti-unti ng disiplina. Kasi alam natin na mali yung tantrums. Tama? Pagka yung mga bata, nakita na kayo sa mall o kaya sa palengke, ayaw bilhan ng mami ng laruan, tapos maglulupasay doon. Di ba? Nakakainis. Maganda ba yon? Di ba? Hindi. Alam nyo yung kasalanan yon. Alam nyo it is a sign of depravity. Okay? Yung babies may ganun din. Okay? Nagsisimula yun sa kanila. Kaya nga, ito ay isang patunay na ang kasalanan ay nakapasok na sa katawan ng tao basta nagsimula yung buhay. Okay? Basta nagsimula yung buhay. Meron na yan. Nandyan na yung sin. Dahil dala-dala natin yung influence and power of sin. Starting from Adam and Eve. Okay? So, meron tayong corrupt body. Pangalawa, yung deeds natin, powerful yan. Okay? Matindi yung influence niyan. Okay? Matindi yung influence niyan. Ang lakas ng hatak. Kaya nga naimbento yung kantang gusto kong bumait pero di ko magawa. Sinabi ni Paul yun sa Romans, di ba? Kung ano yung gusto ko, hindi ko kayang gawin. Kung ano yung gusto kong gawin, ayaw ng katawan ko, I'm struggling. At alam kong nararanasan niyo yun. Tama? May mga times talaga na sin is so powerful na talagang, lalo na, ang tawag nyo nga doon madalas ay kahinaan. Oo. Para medyo palambutin. Pero sa totoo lang, hindi ho yan kahinaan. Yan po ay kasalanan. Di ba? Pag sinabi nyo mahina kayo, halimbawa, hindi nyo kayang gawin yung isang bagay. Halimbawa, hindi nyo kayang tiisin na yung anak ninyo ay magutom. So, mahina kayo dun. Okay? Or, mahina kayo sa math. Hindi nyo kayang mag-solve ng 6 digits multiplication. Di ba? Oo.
or hindi nyo kayang i-divide, or hindi nyo kayang mag-square root. Mahina ka doon. Or mahina ka sa English. Yun, weaknesses yun. Di ba? Pero yung sins, na doon ka lagi nahuhulog, okay, hindi mo kayang tanggihan, yung isang bisyo, na laging yun ang kinahuhulugan mo, hindi ho yun kahinaan. It is sin. Kasalanan po yun. Okay? Iba po yun, hindi po yun kahinaan. Ang dahilan kasi this is strong and it has powers. So, ano yung need? The need is for us to mortify. Kailangan nating patayin yung sinful, the sins of the flesh. Kailangan nating patayin yan. It is our duty to kill, to mortify the sins of the flesh. Kapag po sinabing body, doon sa, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, ano tinutukoy dyan? Pag sinabing body, the desires, the flesh. Tama? The flesh. Di ba? Pag sinabing the deeds, simple deeds ba yan? Tingnan nyo dyan sa verse na yan, wala sinabing sins of the body. But deeds of the body. Di ba? Pero alam nyo kaagad na tinutukoy dyan, sins. Tama? Bakit? Kasi nakadugtong doon sa the body. Tama? Kasi inisip natin kapag holiness, it is deeds of the Spirit. Kasi patungkol kay God. Pero kapag kasalanan, deeds of the body. Kung tutuusin, walang binanggit dyan na sins of the body. Pero kahit hindi yan i-explain, naintindihan nyo kaagad na tinutukoy dyan ay sins. Tama? Ngayon, ang tanong, ano yung ibig sabihin ng mortification? Okay? Sige, mamaya, anuhin natin yan. Bakit? Bakit natin dapat i-mortify yung sin? Ito yung ilan sa mga reasons why we should mortify the sins, the deeds of the body. Bakit natin dapat i-mortify? Kasi, kahit naligtas na kayo, the sin still entangles with our flesh. Yes or no? Yes! At sa totoo lang, nanggigigil tayo dyan. Nanggigigil ba kayo o ina-enjoy nyo? Both. Tama? Huwag tayo magpaka-plastic. Both. Kasi kung hindi nyo yan ini-enjoy, wala na yan dapat. May mga sins na ayaw nyo at madali nyo yung natatanggal. Pero may mga sins na ayaw nyong matanggal kaagad. Tama? Iba-iba tayong ganun. Iba-iba tayong ganun. Yung iba, may mga kilala ko, ang sins na namamayani sa kanya talaga pagsusugal. So kahit na anong sabi na, kahit na anong pagpapakita sa kanya, mali yan, kahit na anong pahamak na ang inabot niya, still andun pa rin. Meron naman, lust. Okay? Babae, pangangalon niya, na sabi nga ng isang kakilala ko, yung siguro laman ng utak niya, puro sex, puro kabastusan. Wala na ibang laman yung utak niya, kundi yun eh. Pinapanood, ganun. Pag nagsasalita, laging bastos. Pagkakwentuhan yun na gusto pinag-uusapan. Gusto pelikula, puro ganun. Mga kasama, ganun ang gusto. Manyak na. Di ba? May mga ganun. May mga kilala kayong ganun, right? May mga nakikita kayong ganun. Meron kayong alam at minsan nahahalata nyo sa tao kung ano yung sins na namamayani sa kanya. Meron naman tao na nuka ng sinungaling.
Di ba? Lahat na sinabi na lang, puro kasinungalingan. Hindi talaga pwedeng hindi magsinungaling. Meron naman tao, puro kayabangan, na lahat na lang laging kailangan bida siya. Kailangan lagi siya ang star. Di ba? Lagi siya ang reyna ng gabi. Dapat laging siya yung walang lalampas lagi sa kanya. Pagkwentuhan laging, wala yan sa akin. Wala yan sa Lord. Laging walang ganon. Laging meron siyang singit, may bara. Di ba? Minsan tawag nyo pa doon sa paepal. Di ba? Kasi laging may singit eh. Laging may papel. Nakakagigil yung ganon. Okay? So, there are sins that always entangles in our flesh. Pangalawa, it doesn't just entangles, but these sins usually are active. Nakakagigil kasi talaga namang minamayat maya kayo. Halimbawa, ang tukso na talagang namamayani sa inyo ay alcohol. Halimbawa lang. Bakit naman lagi kung saan ka nadadaan, laging may nag-iinuman? Okay? At pagbukas mo ng TV, ang commercial Oktoberfest. Di ba? Tapos ang daming handaan, lalo na't magpapasko. Talaga naman ang pang-aya, talagang laging may ganun. It is always active. That sinful flesh is always active. The sins of the flesh is always active. Okay? Lagi na lang merong ganung tama. May ganung impact sa'yo. Pangatlo, bakit natin kailangan i-mortify yung sins of the body? Kasi, if you will not mortify it, it will lead you to destruction. Hindi distraction, Destruction. Hindi distract, as in madidistract ka lang, o maguguluhan ka lang, hindi distraction, Destruction. Pagkasira. Tama? Kapag hindi ninyo pinatay ang mga kasalanan ng katawang yan, ilulugmok ka niyan. Ang dami nyo nang kakilala na nasira ang buhay dahil sa kasalanan. Meron bang nasira ang buhay dahil sa kabanalan? Wala. Walang ganon. Ay, naku, ang banal-banal niyan. Ayan, naghirap tuloy. Meron bang ganon? Ang banal-banal niyan. Ayan, nasira ang buhay. Meron bang ganon? Wala. Masisira ang buhay natin because of sin. You know certain families that their families was broken, nasira, nagulo ang buhay ng mga anak, ng pamilya, ng asawa dahil sa sin. At hindi yan nangyayari ng one time lang. Usually nangyayari yan unti-unti hanggang sa magkaroon ng kumbaga sabi nga ni Fernando po ay napuno na yung salop. Ibig sabihin na nagkaroon na ng matinding impact yung sin sa buhay niya. Boom! Sira. Tama? Ganun yung nangyayari. Diba? Halimbawa, nalugmok sa kahirapan dahil sa sugal. Hindi yan nangyayari one time. Hindi niya inubos yung pera niya, isang araw lang ubos lahat sa kasino. Hindi. Nangyayari yan unti-unti. Tapos nare-realize niya yan, nagkakaroon niya ng struggle, nagkakaroon niya ng mga bagay na nakikita niya, mali. Pero still, pinupush pa rin niya, tinutuloy niya pa rin hanggang sa bandang uli, walang ibang dapat sisihin, kundi siya. Ganun din yun. Diba? Kahit yung mga nagdodroga, ganun eh. Pag nakita natin yung mga nasisira na yung katawan, namamatay, walang ibang dapat sisihin doon. Sila rin may kagagawa nun. Diba? Because of sin. Because if we do not mortify the sins in the flesh, we will end up in destruction. Pang-apat, bakit natin to dapat i-mortify? Because it is contrary to our nature. Bakit? Ano na ba ang nature natin? Wala na yung ating dating pagkatao niya. Tayo'y binago na. Tama?
Wala na ba yung dati natin pagkatao when we are saved? Tama po ba yun? Wala na yung dati nating pagkatao. Tayo yung binago na. Hindi na tayo yung dating tayo simula nung sinave tayo. So when you don't mortify, kapag hindi natin ito pinatay, yung sinfulness sa katawan natin, magkakaroon ng matinding paglalaban sa ating katawan. Ano ang magsasuffer? Yung joy. You will always feel down. You will always feel guilty. Wala kang peace. Wala kang joy. Kasi alam mo, sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng ibang tao, you are disobedient. Panglimang dahilan kung bakit natin ito dapat i-mortify, it is because it is our duty to be holy. Tingnan nyo, 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. We must complete our holiness. We must bring it into completion. Alam ko na hindi posible na maging perfect. Di ba? Ito yung diniscuss ko sa inyo previously. Ang holiness po is not equals to perfection. Huwag niyo isipin na porket pinupush tayo ni God to be holy is we can attain perfection. No. We should live what we should act. Bakit? Kasi we are Christians, we are followers of Christ, then we should behave as one. As a follower of Christ. Okay? Another verse, 2 Peter chapter 2, verse 2. 2 Peter 2:2. And many will follow their sensuality, and because of them, the way of truth will be blasphemed. Ibig sabihin, kabalintunaan or kabaliktaran ang pagsuway sa pagiging Kristiyano. If you still obey the sinful flesh, baka hindi ka Christian. Okay? So, malinaw po ba kung bakit natin dapat i-mortify? 2:2. Tama ba yung binasa ko? 2 Peter 2:2. Sorry. 2 Peter 2:2. Tama ba? 7:2. 2 Peter 7:2. Tama, 2:2. Yung binasa ko kanina. 2 Peter 2:2. Okay. Walang 7 dun. 2:2. Okay, next. So, malinaw na po na we should mortify. Why? Clear? Clear. Ngayon, paano? Paano natin yan i-mortify? The mortification does not comes from us per se, but it comes from the Spirit. Okay? Spirit. Mamaya, ipapakita ko rin sa inyo yung mga, di ba sabi ko sa inyo, if it is by the Spirit, bakit kailangan ipangaral sa atin? Bakit kailangan utusan tayo kung Holy Spirit pala? Yung Holy Spirit, though, tayo yung nag-a-act, tayo nasa front. Hindi yan mangyayari kung hindi niya isi-set up. Paano yun? Number 1, the Holy Spirit gives us the fruit. Ibig sabihin,
Hindi kayo pwedeng maging mabait on your own. Hello? Alam niyo ba yan? Meron tao natural na mabait talaga. Meron talagang taong natural na konting git-git mo lang, aawayin ka na. Di ba? O wag lang madikit. Ano ba? Dikit ka ng dikit. Di ba? Yung mga ganun eh. Meron talagang ganun tao yung wag lang makante, aawayin ka na. May ganun talaga. Meron naman taon talagang kahit na ginigipit mo na, ay pagpasensyahan na lang natin yan. Di ba? Meron ganun eh. Kahit na anong gipit mo na eh, talaga namang nuknukan ng taas ng pasensya. Aminin natin, hindi pare-pareho yung level natin ng mga ugali. Tama? Merong mga mapagpasensya, merong palapatol, di ba? Merong matapang talaga, sugod na sugod, meron namang duwag, iba-iba yung natin eh, ugali natin eh. Pero sa totoo lang, the qualities and the traits, true traits of holiness, it is the Holy Spirit who is giving it. That's what Galatians is telling us. Okay, punta tayo, Galatians chapter 5. Tingnan ninyo, ano yung natural na galaw ng laman o ng flesh. Yung natural na galaw ng flesh. Verse 19. 5:19. Now the works of the flesh are evident. Alam nating lahat kung papaano kumikilos ang flesh. Malinaw na malinaw daw, ang sabi ni Paul, litaw na litaw ito. Kitang-kita sa tao na ito yung ginagawa ng ating flesh. Ano-ano yan? Sexual immorality. There are persons who are actively immoral sexually. Merong ganon. Na talagang nangangalon niya, nakikiapid. Meron namang mga tao na sa utak lang nila nandun yun. Tama? Nasa utak lang nila. Halimbawa, lalo sa lalaki, kaya mga babae, ingat kayo sa mga pananamit nyo. Kala nyo nagagandahan sa inyo. Hindi ninyo alam, nilalaro kayo sa utak ng mga lalaki. Okay? Yung word na sexy, pangit yung real meaning talaga ng word na sexy. Ano bang ibig sabihin ng sexy? Sexually enticing. You are an object for that function. Diba? Yan, pag nakakita yung mga lalaki, uy, pare, sexy, lupit. Nagagandahan yon? Hindi po. Okay? Pinagnanasaan kayo nun sa ganong matters. Okay? So, iba-iba, pero it is evident, merong ganyan ng mga tao. Meron ding idolatry, merong sorcery, okay? Merong enmity. Meron ba dito hindi nagkakaroon ng kagalit? Maaaring hindi lahat ng sins na nandito meron kayo. Pero for sure, tinamaan kayo dito. Tatamaan kayo dito sa Galatians. Walang exempted sa atin. Meron ba kayo dito hindi nagkakaroon ng kagalit? Or hindi kayo naiinis? Wala. Diba? Minsan nga walang ginagawa sa inyo, naiinis kayo eh. Kakainis yan. Bakit? Tinitingnan ako eh. Di ba? May mga ganun eh. Tiningnan lang, naiinis na eh. May problema ka ba? Bakit ka titingin-tingin? Di ba? Enmity, strife, jealousy. Jealousy. Bakit yun? Wala namang ginagawa na promote. Di ba? Evident yan. Kahit sa bata eh. Sa bata, hindi pa pwedeng sa school, ewan kayo mga teachers dito, hindi ba nagkakaroon ng jealousy yung mga estudyante nyo? Di ba? Halimbawa, magbibigay kayo ng candy. O, lalo na ano. O, bakit sa kanya? Apat, sa akin, 3. Jealousy. Okay. Fits of anger. Rivalries. Sino sikat? Sino nauna? Dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies,
and things like this. This is the natural flesh. Ito yung natural na lumilitaw sa ating mga katawan. I warn you as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But, merong but the fruit of the Spirit is, ito yung meron yung mga totoong Christian. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Ibig sabihin, the Holy Spirit is the one that is pushing us to love. It is the Holy Spirit that is pushing us to be obedient. It's the Holy Spirit that pushing us to have joy, to have peace, to be faithful, to be patient. It is the Holy Spirit's work. It's not you. Okay? Pangalawang bagay na ginagawa ng Holy Spirit is He changes our desires. Hindi nyo ba napapansin na nag-iiba na yung desire ninyo? If you are a real Christian, nagpapalit yung mga desires ninyo. At sigurado ako na may mga sins kayong natalikuran nyo at napagtagumpayan nyo na. At masaya kayo doon. Tama? Meron na ba? Naku, wala, pastor, lalo nga ako lumala eh. Ganun ba? Ganun ba nangyari? Sigurado ako, if you are a real Christian, there are sins that you already overcame. Or already have overcome. Tama? Meron na. Meron na? Wala. Nakakalungkot yung pag wala. Kasi, naku, pastor, simula nung nag-church ako, lalo ako naging lumala. Naku, nakakatakot yun. Oo. Diba? Hindi ka bumuti. Sumama. Paano natin napatunayan yun? Yun yung sinabi ni God sa Isaiah chapter 4. Tingnan natin, Isaiah 4. Isaiah chapter 4, verse I think 4 yata. For verse 4, when the Lord shall wash, when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion and cleanse the bloodstains of Jerusalem from its midst, by a spirit of judgment and by a spirit of burning. Hinuhugasan ni God by the Spirit. Yung ating mga kasalanan, si God rin ang siyang naghugas nito. Siya rin yung siyang nagpapalit at nagbabago ng ating mga desires. Apo. Tama ba? Napapalitan nga ba yung desires ninyo? Napalitan, di ba? Meron kayong mga desires na, kumbaga, hindi na katulad nung dati. It is also God, kung mapapansin ninyo, kung naalala ninyo yung prayer na tinuro sa atin ni Jesus, part nun, na sinabi doon na, lead us not into temptation. Ibig sabihin, it is also God who is nag-reveal or orchestrate ng ating mga dinadaanan. Kung dati ang hilig mong puntahan ay mga bagay na nagtutulak sa inyo ng sin, ngayon, even those interest, binabago yun ni God. Tama? Ano yung mga interest nyo dati, kung naalala ninyo, nung hindi pa kayo Christian, na ngayon ay wala na? Usually, those interests before leads you to temptation or sin. But now, napagtagumpayan nyo na yun.
Okay? So it is by the Holy Spirit, the Holy Spirit helps us, or God per se helps us. Siya mismo yung nag-guide, tandaan ninyo, He is our counselor, maging sa ating daan. Okay? Next one. Okay? Number 1, kanina sabi ko sa inyo, nagpuproduce ng fruit. Pangalawa, nagbabago ng ating desires. Pangatlo, nag-orchestrate ng ating daanan o lakarin. Pang-apat, it is the Holy Spirit who reminds us. He is the one who reminds us what we should do and what we should not. Trabaho ng Holy Spirit yung pag-convict, pagpapaalaala. Mali yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, though we think that we are walking, pero lahat doon sa buong eksena, it is directed by God. It's not you. Okay? So ngayon punta naman tayo sa sarili natin. Pastor, paano yan in reality? Paano ko ipapractice yan? Alam ko na that the Holy Spirit is working. Alam ko na that the Holy Spirit and God is the one who orchestrates my way. Alam ko na that God is always reminding me. Paano ko yan i-exercise? Okay? Putting to death is not covering it up. Ang pagpatay sa sin ng flesh ay hindi pagtatakip. Yung tipong gagawin nyo lang in secret. Alam ko naman ganun yung mga sins natin. Di ba? Hindi nyo naman yung ginagawa ng lantaran eh. Usually, yung sins na pinakamatindi sa inyo, yan yung ginagawa nyo in secret. It's not covering it up. Or patching, or pagtatapal. Okay? It's not pagpapalit lang ng sin, or yung lesser sin. No. Yung putting to death, hindi rin yan yung ginagawa ng iba na ang pinuput to death ay yung body. Sabi nga ni Kuya Jeric, penitensya. Sabi ko sa inyo kanina, yung mga fasting o yung pagpapahirap sa sarili. Hindi yan makukuha ng ganun. Hindi rin yan makukuha ng activeness ninyo lang sa church. Hindi yan makukuha ng pagtapal nyo ng ibang bagay. Halimbawa, sige Lord, dahil ako po ay maraming kasalanan, mag-o-offering po ako ng malaki. Hindi nyo pwedeng suhulan si God. Hindi ganun ang pagpatay. So, paano yan? Okay? 3 things. Stop, fight, replace. Stop, fight, replace. Punta tayo sa Romans 7:23. Paano yun, Pastor? Stop, fight, replace. Palitan. Okay? Romans chapter 7, verse 23. But I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive in the law of sin that dwells in my members. Sinabi yan ni Paul kasi nakita niya na kapag gusto niyang bumait, lalong nagsusumiksik yung kasalanan sa buhay niya. Lalong nag-uumigting yung kanyang pisikal na katawan na gusto siyang itulak sa kasalanan. Hindi niyo ba napapansin yun? Kung kailan niyo gustong magpakabanal, saka ang lapit ng tukso sa inyo. Actually, hindi lumalapit yung tukso. It's your flesh who is struggling with sin. Mas nagiging malinaw lang sa inyo yung kabanalan. Kaya mas nakikita nyo yung inyong karumihan. Alam nyo ba yun? Huwag kayong matakot na nakikita nyo yung sin. Huwag kayong matakot na dahil nakikita nyo yung kabanalan ni God, lalo nyo nakikita yung sinfulness ninyo, kumbaga parang napapahama kayo. No. It is natural to see our sinful nature if we would see the holiness of God. So what we should do is to stop it first. Ang tanong, madali? Hindi. Kailangan nating pigilin. Usually, these sins are habitual. Tama?
Yes. Habitual yan. Yung mga sins na paulit-ulit sa atin, yung sins na nag-struggle kayo, usually habits nyo yung gawin. Habit mo nang magsinungaling. Habit mo nang magyabang. Habit mo nang mangumit. Habit mo nang magbisyo. Habit mo nang magsugal. Habit mo nang magnasa. So, kailangan mo yung stop. Pangalawa, kailangan natin yung labanan. Kasi kapag in-stop mo yan, for sure, your body will struggle. Hello? Yes. You will come to a fight of your own self. A fight of your own self. Kailangan manaig kung sino ka talaga. Pangatlo, kailangan mo itong i-replace. Kung nabasa niyo yung binasa natin kanina sa Galatians chapter 5, yun yung old self, yung sinabi sa 19:20. Pero, but the fruit of the Spirit is what? Binanggit ni Paul. So, kailangan lumitaw yung fruits. So, instead of hatred, love. Diba? Instead of anger, peace. Palitan mo siya. Diba? Hirap na hirap kayo sa bisyo nyo, gawin mong busy yung sarili mo. Magsipag ka. Lagi ka nagsisinungaling, pag sumikapan mo magsabi ng totoo. Palitan mo. Kasi kapag wala kayong pinalit, ano mangyayari? Ganun pa rin. Kung wala kayo ipapalit. Parang boyfriend lang yan. Hindi kayo makaka-move on hanggat walang kapalit. Matagal yan. Matagal maka-move on pag walang kapalit. Pero kapag may kapalit, madali na. Yeah. There will be somebody who will heal your broken heart. Wow! Di ba? Ganon din sa sin. Stop mo yung sin, struggle ka doon, fight that sin, and replace it with good virtues. Okay? So, kailangan nating palitan. Okay? Yung ating mortification, technically, gawa na. Kailangan na lang nating i-apply. Paano ito nagawa? Una, bayad na yung ating sin ni Christ sa harapan ni God. Tama? Therefore, wala na siyang power sa atin. Wala nang power ang sin. Kaya lang, nandito pa tayo sa flesh. Iyon nga yung dahilan kung bakit natin iniintay yung pagbabalik ni Christ para mapalitan tong body na ito. Yung pagpapalit ng body is not just for us not to die. Okay? Hindi lang para hindi tayo mamatay. Hindi yun ang dahilan kung bakit tayo ililigtas ni God or para palitan lang yung glorified body, para hindi lang magutom, para hindi lang mamatay. Ang isang dahilan kung bakit kailangan palitan itong katawan na ito ay para palitan ng katawang hindi na nagkakasala. Yun yung reason kung bakit papalitan yung body natin. Huwag kayong mag-enjoy. Madalas kasi pinipreach ng mga pastor huwag kayong mag-alala kasi pagbabalik ni Christ, papalitan na yung mga katawan, yung mga putol, yung mga kapos, kung kayo ay panot, kung kayo ay kakapiraso kayo, tatangkad kayo, gagwapo yung mga puro tagyawat na mukha. Hindi ganun yan eh. Hindi yun ang reason. Ang reason kung bakit papalitan yung ating katawan is to give us a body that is not sinning anymore. Yun yung reason. Pero technically, positionally, we are already paid by Christ. At yung holiness ni Christ ay imputed na sa atin. So we have the capacity. Yung mga non-Christians, yung mga hindi pa Christians, ang kanilang inclination ay to sin, to sin, to sin. But Christians have the struggles. Ibig sabihin, you have the signs of true believer. Okay? Pangalawa, the Holy Spirit is already working in us.
Kaya po, yung ating mortification is at hand. Kailangan na lang nating isabuhay. Hello? So, malinaw po ba? The mortification is already at hand. Ready na. Ginawa na ni Christ yung part niya. The Holy Spirit is doing it to us day by day. The only thing we should do is to obey the Lord. Ano kailangan natin gawin? Stop, fight, and replace. Stop that habit, fight that struggle, replace it with good virtues. Okay? Itigil nyo yung habits ninyo. Labanan ninyo yung struggles na meron sa katawan. Then, palitan natin ng katapat niya. Okay? So, I hope na nakatulong po sa inyo itong bagay na ito. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo, manalangin. Father God, salamat po at ang mortification o ang pagpatay sa sin sa aming katawan ay narito na, handa na, sapagkat binayaran na ng Panginoong Hesus ang aming mga kasalanan at ang kanyang kabanalan ay imputed sa amin. Gayon din, Panginoon, ang Holy Spirit ay laging kumikilos at gumagawa sa aming buhay sa bawat araw. Dalangin ko pong tulungan niyo po kami na isabuhay ito. Lalo na, Lord, we're struggling. Help us to stop it, Lord God. The habits of sinning, the habits of these strong sins in our body. Help us, Lord God, to fight it, Lord God, every time that we struggle and to replace it with good virtues. Tulungan mo kami, Lord, na lagi naming isipin ang mga bagay nito na kung hindi namin ito lalabanan, Panginoon, na hindi papatayin, sisirain kami nito. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng buhay na masaya sa pagtalo, Panginoon, o pagpatay sa sins ng aming mga katawan. Thank you, Lord. Kayo po ang siyang mangunang Panginoon sa bawat isa. Kayo po ang kumilos upang mapagtagumpayan namin ang mga sins na ito. In Jesus' name we pray.